Hi guys! Welcome back sa aking channel. My name is Mildred. At kung ikaw ay bago sa channel ko, please subscribe to my channel. So, update ko lang kayo guys tungkol sa aking pag-apply. At dahil nga guys, ako ay nakapasa sa interview ng broker. Parang meron siyang on-the-spot employer para sa akin. And bahala na lang ako magpasikat kung ako ay magugustuhan ng employer kapag ako interview na. So, ang sabi, tumawag sa akin kahapon yung broker na nag-interview sa akin nung Friday. And sabi niya sa akin, tatawag daw yung prospective employer ngayong araw na to, 1:00 ng hapon. And ngayon guys ay 11:30. So medyo kinakabahan ako ng konti dahil syempre alam mo na yun na employer, prospective employer mo na yun. So yung spotlight dapat nasa iyo, dapat confident ka, dapat alam mo kung ano yung sasagot mo. Although alam ko naman na yung posibleng mag-employer ko kasi sinabi ng agency or ng broker na yung daw posibleng magiging employer ko kung sakaling magustuhan niya ako kapag na-interview niya ako. Isa daw itong Korean daw yung employer kong babae at yung lalaki naman daw is Chinese. Ibig sabihin Hong Kong Chinese siya. So yung Hong Kong Chinese nakapag-asawa ng Korean. May 2 anak. So yung magiging amo kong babae kung sakasakali is stay at home lang siya. So ibig sabihin araw-araw kami magkasama sa bahay. So ibig sabihin nun araw-araw siya nakamulaga sa aking gagawin. So sanay naman ako na ganun na stay at home yung magiging employer dahil yung last employer ko is stay at home din siya. So, nakatagal naman ako ng 6 na taon. And okay lang sa akin na kahit naka-stay at home yung magiging employer. Sanay naman ako dun. So, depende na lang kung magugustuhan niya ako sa pag-interview niya sa akin ngayon. Pero, meron siyang binigyan ako ng tip ng agency na meron daw tong pagka-stricto. So, yung previous employer ko naman is medyo stricto din siya. And pagdating sa kalinisan, dapat talagang malinis ka sa bahay. Walang makikita ng kahit na kunting dumi. Tapos, medyo mahigpit din. So, itong magiging employer ko is parang ganun. Tapos, alam niyo yun, may pagkakuripot daw itong Korean na itong magiging employer ko. In terms of sa pagkakuripot, yun daw tipong sa pagkain, yung ayaw daw ng babae na masasayang. Ayaw niya lang may masasayang sa pagkain. Kunwari daw sa pagluluto. Di ba tayo guys, kapag nagluluto tayo ng gulay, binabalatan natin, tapos tinatanggalan natin ng yung mga dulo-dulo. Yun daw babae na yun, or yung magiging employer ko na yun, ayaw daw niya ng may masasayang na pagkain. So, ibig sabihin kapag yung carrots daw, huhugasan mo lang daw yun at yun ay iyon ang hihiwain. Hindi daw kailangang balatan. So, yun yung binigay na tip sa akin ng agency na kung sakali daw na masilik ako is dapat observe daw ako kapag ako'y tinuturuan na sa pagluluto. Ganun. So, yung magiging trabaho ko daw dun is mag-aalaga ako of course ng bata, mga malingki, maglilinis ng bahay. So, depende na lang mamaya sa usapan namin kung kami magkakasundo sa mga ganon. So, depende rin naman sa kanya kung kukunin niya ako at depende rin naman sa akin kung tatanggapin ko siya. Kasi doon malalaman kung ano yung mga gusto niya mangyari kapag nandun ako, sasabihin niya sa akin yung mga posible maging trabaho ko o yung talagang priority ko. Ibig sabihin kung priority ko yung 2 bata, yung 2 bata yung priority ko, or kahit halimbawa yung isang bata lang ang priority ko, ganun. So malalaman ko mamaya and i-update ko kayo guys kung masisilik niya ako or kung i-hire niya ako. I-update ko kayo mamaya kasi maaga pa naman. Ayan guys, at ngayon ay 2 o'clock na ng hapon at tapos na kaming mag-usap ng aking prospective employer. At guess what guys? Na-confirm niya ako. Ibig sabihin nung na-confirm niya ako, tinanggap niya ako bilang isang domestic helper niya or bilang isang housemaid niya. Kasi guys, ganito yung proseso na tumawag muna sa akin yung broker, which is yung agency sa Hong Kong, na ipinapaalam niya sa akin na tatawag na nga. So, para kaming nag-triple call. Ano bang tawag doon? Yung sa isang video call, 3 kayo mag-uusap. Ako, yung prospective employer, at saka yung agency ng Hong Kong. 3 kami nag-uusap, pero nung pumasok na itong prospective employer, hindi na magsasalita yung agency kasi kami ng 2 yung mag-uusap ng prospective employer. Ang huling sinabi lang ng agency is ganito, "Okay, Mildred,
please introduce yourself. Ayan, yun na yung huli sinabi niya. Tapos, nag-introduce na nga ako. Sinabi ko na nga yung aking pangalan, edad, kung ano yung experience ko, tapos kung ano yung mga ginagawa ko doon. Nung nasabi ko na yun nakalagay sa biodata, saka na nagsalita yung employer, yung gusto niyang malaman tungkol sa akin. Ang hindi ko lang napaghandaan doon guys is itatanong pala sa akin kung ano yung blood type ko. And hindi ko naman memorya kung ano yung blood type ko. Pagkatapos niyang tumawag, saka ko tinignan yung aking medical record, and nalaman ko nga doon na ako pala ay type O. So, hindi ko alam kung gaano ka-importante sa kanila na malaman yung aking blood type. So, anyway, hindi naman yung naging problema kasi bukod doon sa tinanong niya nga sa akin kung marunong ako magluto. Sabi ko naman, yes ma'am, and I'm willing to learn more. Ganyan. Tapos, sinabi nga niya na kung ako daw ay magaling maglinis ng bahay. So, of course, dahil nga tayo ay mayroong 6 years experience na domestic helper sa Singapore. Of course naman, marunong naman ako maglinis, and yung dati kong amo ay laging gusto niyan. Yung pagkakalinis ko talagang malinis na malinis, hindi lang basta malinis, kailangang malinis na malinis. Tapos itong prospective employer ko din is, ano din siya, wala din siyang work. Stay at home lang siya. So, ganon din yung aking previous employer dati. Wala rin siyang trabaho. Nasa bahay lang siya. Mini-maintain niya lang yung bahay na malinis, naka-organize, tsaka yung sa mga pagluluto. Ayan, siya yung siya yung nag-desisyon. So, yun. Tapos, parang yung employer ko dati at itong magiging employer ko, parang medyo, medyo may pagka-similarity dahil nga tungkol sa kalinisan. Tapos, medyo may pagka-stricto. May pagka-stricta ganyan. Tapos, ano pa nga ba yung kailangan? Yun, ang aalagaan ko guys is 2 bata. Isang 5 years old at saka isang 6 years old. Yan yung aking aalagaan. Pinamake sure niya lang sa akin na kung ako daw ba ay hindi masungit o hindi daw ba ako magagalit sa mga bata kapag malilikot. So, of course, hindi naman natin gagawin yun. Siyempre, alaga natin yung bakit natin gagalitan or bakit natin sasaktan. So, hindi is a no yun guys. So, kailangan mahaba yung ating pasensya kapag yung bata yung ating alaga. So, yun nga. Tapos, napakabilis niya lang akong in-interview guys. Parang walang 1 minuto. Hindi kagaya ng ibang mga nag-i-interview na halos nakadalawang tawag daw, halos nakadalawang interview bago kanya i-confirm. Ito talaga parang konting-kunti lang yung pinag-usapan namin. Tapos, basta parang wala siyang 1 minuto. Tapos, nung tumawag sa akin yung agency, sinasabi nga niya sa akin na ipapaalam niya na lang sa akin kung ako ay confirm. Tapos, yun nga, after siguro mga 30 minutes or 1 hour yun, tumawag sa akin yung agency at ipinaalam na ako nga ay ini-confirm nung prospective employer. Tapos, ngayon sana magre-report na ako sa agency para mag-medical at gawin yung mga documents. Hindi ko lang naitanong, kasi saglit nga lang ako in-interview ng employer, hindi ko lang naitanong yung mga gusto kong itanong. Tulad ng kung ilang kwarto ba yung bahay, kung ito ba ay malaki, kung ito ba ay landed house or flat house. So, ibig sabihin ng flat, parang siyang condo, yung nasa building. Tapos, kung sila ba ay may pets, ganyan. So, yung agency ang tinanong ko. And tumawag naman sa akin yung agency at sinabi yung mga gusto kong malaman. So, masaya tayo dahil tayo ay meron ng employer. Okay? So, i-update ko kayo tungkol sa aking pag-apply bilang isang domestic helper. Okay? So, maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.